Hindi naman, hindi ko palang nakikita yung version. Ang sinabi ko na ang posisyon ko sa anti-dynasty. Dahil produkto ako niyan, hindi ko haharangin yan. Kung kailangan ng boto ko para mapasayan, boboto ko dahil laban naman yun sa interes ko. Na makikialam ako sa pagbalangkas niyan ay klarong kaso ng conflict of interest. Rason para hindi ko dapat pangimasukan maliban na lamang ko ang boto ko ay kinakailangan para mapasayan. In which case, that will be a vote against interest, which is allowed by our laws and the Constitution. Pangalawa, again, magandang matanong dun sa mga naniniwala at nagsusulungan nito, anong solusyon sa ganong klaseng mga sitwasyon para mapatupad na natin yan? Pero yung being complicated, sabi nyo nga, ang hirap i-define kung ano yung political dynasty and paano ito i-apply. Nakikita nyo lenient hands. Sa kongresong ito, that will be a factual statement. Pero ulitin ko, sa House, wala pang lumalabas din na version. So kahit magpasa ang Senado, wala. Pero maganda nga makita, sana yung mga nagsusulong talaga nito at naniniwala dito, pag-aralan, suriin, kung ano nga ba yung tamang version at formula na magbibigay ng laman dito sa konseptong ito. Dahil ang anti-dynasty ay konsepto lamang na binitiwan sa saligang batas. Marahil, yan ang dahilan kung bakit konsepto lamang ang binanggit din sa saligang batas. Dahil sila mismo, nung nagdedebate sila, hindi pa nila kayang i-define at i-outline ano nga ba yung dapat na maging laman nun. Kaya ipinasa na lamang sa Kongreso.